Hello guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon para sa mga no contact situation. So be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Start na tayo. So yung tanong natin ngayon, sino ang tahimik na humaharang sa connection nyo? Okay? So, start na tayo. Sino ba to? Sino tong tahimik na humahadlang para hindi to kumilos sa'yo? Sino yung parang hadlang, ganyan, or ayaw? May humaharang, ganon. Okay? So, start na tayo. Sino to? Sino yung humaharang sa'yo? Give me the message. Meron ditong Ten of Pentacles reverse. So, dito Judgment. Nine of Cups reverse. The Devil reverse. Eight of Pentacles upright. Meron ditong Knight of Pentacles. Malakas dito, Virgo, Capricorn, Taurus. So, nakikita ko rin dito Scorpio, Cancer, and Pisces. So, meron din ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Meron din itong Gemini, Aquarius, and Libra. Ayan. So, malakas ditong Earth sign, air sign, and water sign. Okay? Malakas dito Capricorn, Taurus. So, ito rin nakikita ko dito. Okay? Start na tayo. So, dito, lumalabas dito sa spread mo. Meron ditong isang tao, okay? Hindi siya lantad ha, hindi siya lantad na kaaway. Nakikita ko dito isang tahimik, very controlling. Meron siyang sariling motibo. Hindi siya basta-basta gumagawa ng gulo, okay? Sa halip, paunti-unti yung kanyang aksyon, pero hindi halata. Nakikita ko dito, hindi halata yung impluensya niya. Okay? So, dito, nakikita ko dito sa Ten of Pentacles and the Judgment dito, Kumbaga, meron akong nakikitang kinalaman sa pamilya. Meron akong nakikitang long-term security. Yung bang tipo na maaring kamag-anak or isang taong matagal ng parte ng buhay niya, yung bang tipong ex, nakalibin niya, taong may history sa kanya. O kaya isang obligasyon na hindi pa niya tuluyang napuputol. Hindi to buo na pundasyon kumbaga, yung bang tipo na hindi siya buo na pundasyon, kaya natatakot siyang magbukas ng bagong koneksyon. Alam mo yun? So, nakikitaan ko dito sa Judgment. Kumbaga dito sa Judgment, ito yung nakaraan na bumabalik. May taong nagpapaalala sa kanya ng mga maling desisyon. Okay? Yung bang tipo na isang taong may emotional hold sa kanya, meron na akong nakikitang karma, guilt, o utang, okay, na emosyon. So, nakikita ko dito, tahimik lang tong taong ito, pero malakas yung epekto ng konsensya niya, okay? So, nakikitaan ko rin dito, dito sa Nine of Cups and the Devil reverse. Kumbaga, dito, meron akong nakitang selos, inggit. Hindi to masaya. Pakaramdam niya, kung hindi siya masaya, dapat hindi ka rin masaya. Ganun, Yung man tipo, itong tao na to, pakaramdam nito, kung hindi siya magiging masaya, dapat kayo din hindi masaya. Ganun. Hindi siya kontento sa sarili niyang buhay.
Kaya hindi niya gusto na makita kayong maging masaya, lalo-lalo na tong taong ito. Okay? Ayaw niya makita na maging masaya tong tao na to sa iba. So, meron akong nakita kang person na meron siyang ex na hindi makamove on sa kanya. Ganon. So, dito sa The Devil Reverse, interesting to kasi dito sa The Devil Reverse, ibig sabihin lang nito, alam ng taong ito na mali yung ginagawa niya. Okay? Alam niya yun. Pero hindi pa rin ito tuluyang bumibitaw. Meron tong toxic attachment, control issue, or yung bang tipo na emotional manipulation. Okay? So, hindi lahat ng paghaharang, pero nakikita ko dito, meron ditong energetic and psychological. Okay? So, dito, nakikitaan ko rin dito itong Eight of Pentacles. Kumbaga, sa Eight of Pentacles, then, nakikitaan ko rin dito itong Knight of Pentacles dito. So, pareho silang naka-upright, Kumbaga dito, ito yung nagsasabi na araw-araw, meron tong maliit na impluwensya. Paulit-ulit na payo, concern kunwari. Mabagal to, pero siguradong yung pag-i-impluwensya ng tao na to. So, hindi siya dramatic, tahimik yan. Tahimik, pero matyaga. Ito yung pinakamalaking nag-i-impluwensya sa kanya. Malakas yung earth sign. Meron nung nakitang Virgo, Capricorn, Taurus. So, dito, sa Four of Cups. Dito sa Four of Cups reverse, meron tong mga ginagawang paraan para maging distracted dito, Hindi ba makita yung opportunity sa inyong dalawa? So, para bang yung tipo na mayroong bumubulong na hindi pa ito ang tamang panahon, pero meron ditong sumisira. Alam mo yun? Or pwede rin, meron dito siyang nakakausap na, hindi pa yun yung tamang panahon para sa inyo. Pero, yun ang purpose niya, okay? So, nakikitaan ko dito, pwedeng merong nagkaka-interest sa kanya, sa paligid niya, okay, kung bakit hindi ito tumutungo sa'yo. So, dito, sa King of Cups, reverse, meron ako nakikitang emotional na kalagayan na humaharang. So, ibig sabihin, dito sa King of Cups, hindi to emotionally stable, okay? Hindi siya marunong mag-manage ng damdamin. Tahimik pero malalim yung emosyon. So, maaaring hindi siya palasalita, pero ramdam niya yung connection ninyo. Ito lang nakikita ko. Tahimik lang siya, ganyan. Ramdam naman niya na merong something sa inyo, okay? Ramdam ng tao na to. Kahit merong mga humaharang, alam niya na merong something sa inyo. Pwedeng tingin niya, soulmate ka niya rito okay? So dito, sa The Empress Reverse, ito yung malakas na indikasyon ng babaeng insecure, okay? So, merong babaeng insecure. Feeling threatened, takot mapalitan, kulang sa self-worth, okay? Maring babae ito. Yung iba sa inyo, pwedeng energy ng babaeng may selos at very possessiveness, okay? So, yung bang tipo na, wala siyang tiwala sa kanyang sarili, wala siyang confident, kaya siya gumagawa ng paraan para hindi makalapit tong tao na to sa'yo, okay? Para bang insecure siya sa'yo, ganyan. Pwedeng mas nakakalamang ka, ganon. Okay? So, dito, nakikitaan ko rin dito sa Ace of Swords, reverse. Meron akong nakikitang komunikasyon na nangyari. Meron akong nakikitang paninira, ganyan. Dito sa Ace of Swords reverse, hindi niya sinasabi yung buong totoo. So, meron akong nakikitang half-truths. May maling interpretasyon na ikinakalat, ganyan. Kumbaga, mali yung mga sinasabi or meron ditong naninira, ganyan. So, dito, nakikitaan ko rin dito. Dito sa Knave of Swords, naka-upright tong sa Knave of Swords dito. Kumbaga, ito yung tipo ng tao na mapagmasid, tahimik na nagmamasid, nakikinig, nagbabantay,
parang nagmamanman, ganon. Ganon yung aurahan nito ha. So, alam niya na may mga galaw, alam niya yung mga galaw niyo, kahit hindi halata. Alam mo yon. So, maingat ito, maingat siya nagmamasid. So, nakikitaan ko rin dito sa Three of Pentacles. So, meron akong nakikitang self-influence dito no, sa Three of Pentacles reverse. Yung bang merong involvement na ibang tao, hindi naman ito, yung bang tipo na hindi kayo nagkaintindihan dahil sa third-party opinion, ano. Yung iba ha, hindi halos lahat. May naging hadlang sa teamwork o communication ninyo. Yung iba sa inyo, para bang may taong nagdidikta kung ano yung dapat isipin or gawin, ganyan. So, meron nung nakikitang mapanira, okay? So, dito sa The Hangman, ito yung pinaka-mensahe dito, no? Nakikitaan ko to ng upright. Yung bang tipo na merong mga delay, hindi pa tapos yung lesson, okay? Kailangan ng ibang perspective or pananaw. Hindi permanenteng harang naman to, no? Kumbaga, yung mga tipo sinusubukan lang yung pasensya nyo or yung clarity ninyo. Pareho, okay? So, nakikitaan ko dito, yung pinaka-mensahe, ano, ito yung tahimik na humaharang sa connection nyo, ano. Siya yung tipo ng taong malalim na emotional attachment dito sa person mo. Hindi na siya masaya sa kanyang sarili or sa kanyang sitwasyon na pinili, ano. Takot mawala ng control. So, lumalabas dito, tahimik siya, very strategic yung kanyang ginagawa. So, posibleng yung iba sa inyo ha, babae to or may pagka-feminine energy, may kinalaman sa past family or pwedeng past or family, long-term attachment, ganyan. Pwedeng meron kang nakarelasyon na meron ng ex na, alam mo yun, ex-wife, ex-live-in, ganyan, na malaki yung attachment dito sa person mo na gumagawa ng paraan. Pwedeng merong anak sila nun, okay? Or pwede rin gumagawa ng gulo, okay? So, nakikita ko dito, hindi siya sumisira ng lantaran. Kumbaga, siya yung tipo ng tao na tahimik, manira, okay? Ganyan. Pero unti-unti niyang pinahihina yung flow ng connection nyo, okay? Ito yung dahilan kung bakit merong mga humaharang, humahadlang, hindi kumukontak sa'yo. So, meron ditong family involved, pwedeng sa pamilya nitong tao, okay? Itong person mo, or pwede rin meron tong mga nasa paligid niya na ayaw sa connection nyo, okay? So, tingnan natin kung paano niya malalampasan to. Kung meron pa ba. Paano mo siya malalampasan? Kailan mawawala yung impluensyang ito, okay? Paano mo malalampasan to? Kailan mawawala yung nagbibigay ng impluensya? Ayan, pasensya na, no? So, kailan to malalampasan? Kailan mawawala yung impluensya niya? So, lumabas ang Nine of Cups, Eight of Wands sa Pride, Strength, Two of Pentacles, King of Wands sa Pride, Queen of Cups, Ten of Wands, Four of Swords, Eight of Swords. Malakas talaga dito yung yung air sign, Gemini, Aquarius, and Libra. Meron din earth sign, Virgo, Capricorn, Taurus. Pwedeng may kadiling kang ganito, no? Yung iba naman sa inyo, pwedeng meron siyang yung mga tipo na sa birth chart niya, meron ditong Aries, Leo, Sagittarius, okay? Ayan, start na tayo. So, dito, no, nakikitaan ko rito yung Eight of Wands. So, lumalabas dito, no, paano mo siya malalampasan? So, kailangan mo dito ng yung bang tipo na mabilis at malinaw na desisyon. Kapag nagdesisyon ka, dapat diretsyo na. So, kapag pinili mo yung sarili mo, no,
mabilis babagsak yung impluwensya ng tao na to. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, kailangan din ng person mo dito ng clear intention. Okay? So, dito, nakikitaan ko rin dito sa Nine of Cups. Ito yung kailangan bitawan, ano? Kumbaga, kailangan niyang, yung bang tipo na kailangan niyang magbago or pwedeng sabihin na hindi ka pwedeng umasa sa emosyon niya. Okay? Kailangan matutunan mo magkaroon ng malinaw na desisyon dito. Kailangan matuto ka dito na lahat ng mga nangyayari ay may dahilan. Okay? So, dito, no, sa Nine of Cups reverse, kasi meron akong nakita dito na hindi pa handa. Yung iba sa inyo, no, hindi pa siya handa. Pwede rin sabihin na nahihirapan siya pagdating sa kanyang emosyon. Kaya dito, pinakamensahe sa'yo, payo sa'yo, huwag mong hayaan munang magpatangay ka dito sa tao ito, no? Kumbaga, hayaan mo siya. Kahit may mga humaharang sa connection nyo, hayaan mo siyang gumawa ng paraan para rito, okay? Para paglabanan niyon, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa The Strength Reverse. Yung iba sa inyo, pagod ka na eh. Pwedeng pagod ka ng umasa, pagod ka ng lumaban, ubos na yung emotional strength mo dito, no? Mayroon ka minsan self-doubt sa sarili mo, no? Yung bang tipo na takot ka na baka ikaw yung mawala, alam mo yun? Pero ito yung pinaka sikreto, no? Kumbaga, hindi mo siya malalampasan sa pilit na tapang lang, ano? Malalampasan mo siya sa pag-amin na pagod ka na. Ayan. Pagod ka na sa setup ninyo, pagod ka na sa mga nangyayari, ganon. Para dun lumabas yung tapang ng taong ito. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Two of Pentacles, right? Ito yung pinaka turning point. Kailangan magkaroon ng balanse pagdating sa emotion at sa isip lang, ano, isip at sa puso, ano, or sa damdamin. Kailangan balance yan. Yung bang tipo na huwag maging pabigla-bigla, dapat marunong kang pumili kung saan mo ilalagay yung sarili mo or yung energy mo, okay? Kapag hindi mo na siya pinariority, doon lang mawawala yung tapang or yung power doon, okay? Sa connection nilang yon, okay? Or sa connection nyo dito, no? Na pilit na humaharang sa inyo, okay? Kumbaga, hayaan mo siya or pwede magtuon ka na lang sa sarili mo dito. So, nakikitaan ko rin dito sa King of Wands of Pride, ano? Ito yung energy na kailangan mong tanggapin or yakapin dito. Kailangan mong panatilihin yung konfiyansa mo, yung leadership mo. Kumbaga, yung bang tipo na ikaw yung may control ng buhay mo, okay? Or dapat niya malampasan din yun, ano, na kailangan niya din matutunan na siya yung may control ng buhay niya. Kahit may mga tao na humahadlang, humaharang sa connection niyo, kailangan niyang matutunan or kailangan niyang maging confident dito para malampasan to, okay? Kasi pwedeng meron kang person dito na madaling sumunod sa mga sinasabi ng iba, lalo-lalo na sa paligid niya, ganon. So dito, nakikitaan ko rin dito sa Queen of Cups, ito yung pinakamahalaga. Hindi ka magiging malamig, ano? Hindi ka magiging masama dito. So, lumalabas dito na nagiging kang matured, okay? Nagiging kang matigas dahil may dahilan ka. Ito lang yung mensahe, no? Hindi mo siya kailangan talunin sa galit, ano? Talunin mo siya sa emotional intelligence. Kumbaga, kahit may mga sumisira or humaharang sa inyo, hayaan mo siya, napagod ka na, tulungan mo yung sarili mo, maging logic ka sa sitwasyon, hayaan mo siyang kumilos sa'yo, okay? Kung talagang gusto niya. So, nakikita ko dito sa Ten of Wands, ito yung pinaka-huling hakbang mo eh. Kumbaga, pwedeng binitawan mo to ng sobrang bigat ng kalooban mo. Yung bang tipo na binitawan mo na ito dahil ayaw mo na masyadong mabigat na responsibilidad. Okay? So, hindi mo kailangang ayusin ang lahat, ano? Hindi mo kailangang intindihin yung lahat. So, hindi mo kailangan saluhin ang emotion ng iba. Okay? So, ito naman yung time para bitbitin mo yung sarili mong emotion dito. Okay? Kapag nabibigatan ka na, ito na yung time para pakawalan to. Para gumaan yung kalooban mo.
Kasi pagod ka na dito eh. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Four of Swords, the Pride, ano, ito na yung time for rest or pwede rin ikaw na yung mga tipong natuto ka or naumpog ka na kailangan ng magpahinga, kailangan ng mag-relax, kailangan ng palayain ng sarili, ganun. Para bang nagre-reset ka dito, nagre-recharge. Yung bang tipong natututunan mo na hindi kailangan ipaglaban ng isang tao na kung saan hindi ka din kayang ipaglaban. Alam mo yun? So, tahimik ka nagpapagaling muna rito. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Eight of Swords, the Pride. So, babala ito, no? Ito yung huling harang. Ikaw mismo, ano? So, yung iba sa inyo, pwedeng nag-overthink ka, takot magkamali, ganyan. Or pwedeng takot ka mag-let go. Kapag nalampasan mo to, no? Yung i-let go mo to, yung hindi mo na to iniisip, yung matatanggap mo na lahat ng tao nagkakamali, wala na siyang magagawa kasi ikaw, natanggap mo na sa sarili mo na lahat kailangan magbago. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa King of Pentacles sa Pride. Ito yung pinaka-resulta eh. So, ibig sabihin, dyan papasok yung stability, yung self-worth, emotional, material security. Okay? Kasi natuto ka eh. Kumbaga, natutunan mo na kayanin ang lahat. Natuto mong ma-discarte. Yung mga ganun, natuto kang dumiskarte, natuto mo na maging matapang, matatag, ganyan. So, natuto ka. Kapag nag-grounded ka na, hindi ka na niya kayang galawin kasi very independent ka na rito. Ito rin nakikita ko, no? So, dito, lumabas din tong justice dito. Ito yung pinaka malinaw na sagot dito. Makukuha mo yung nararapat sa'yo. Okay? Yung bang tipong lalabas yung katotohanan, mabubunyag yung hidden influence or pwede rin mawawala yung mga maling balanse. Alam mo yun? So, kumaga, si karma, yung nagtatrabaho, napapabor sa'yo. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Seven of Pentacles, ito yung kailangan mawala, yung impluensya niya. So, sa Seven of Pentacles reverse, hindi na siya maghihintay dito, hindi na siya mag-i-invest, mapapagod siya. Alam mo yon? So, kapag hindi ka nag-reactive, mawawala lahat ng interest niya. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Nine of Swords upright, ano? Ito yung pinaka-huli. So, ibig sabihin, ito yung huling phase. Meron nung nakikitang anxiety, guilt, or takot, ano? Hindi ito sa'yo. Ito'y para sa kanya na. Okay? Kapag ikaw yung tahimik, siya yung bagabag dito. Ayan. Ito lang nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.